Several years ago, this video went viral online, right? This is about a pastor who actually portrayed himself as a beggar sa harap ng kanyang church. While I was watching that film, I was reminded by the Lord last night to actually look for this video because this video fits the message this morning. Dahil sabi nga po, if I will be asking, as you watch that video, and if you'll be asking the Lord, if God or if Jesus Christ will be visiting our church today, diba, would He recognize His compassion in the way we treat each other and the way we reach others? Pagka po kaya dumalaw si Jesus Christ ngayon po umagang ito, sa ating pagsamba sa Kanya, though we are starting to celebrate our month-long anniversary, we praise the Lord for that. Pero kung dadalaw ba at dumalaw ba ang Panginoon ngayong sandaling ito, sa labas o sa loob ng church na ito, mararamdaman po kaya niya yung compassion niya sa loob ng church na ito, o mararamdaman po kaya ng Panginoon yung compassion ng mga tao on how we treat each other, on how we love each other, on how we show mercy and grace for each other, and most of all, on how we reach others. Ngayon pong umaga pong ito, I would like to share with you the word of the Lord entitled, Compelled by Christ's Compassion. Compelled by Christ's Compassion. Alright, so if you have your Bibles with you, kindly open your Bibles with me in the book of Acts. Ando pa rin po tayo, ang pinag-uusapan po natin is the Church of Acts. Acts chapter 2, verse 43 to 47. Pero ngayon po umagang ito, ang gusto kong bigyan ng pansin po natin yung Acts chapter 2, verse 45. So kung nakita nyo na po, may I request everyone to please rise as we give reference to the reading of God's Word. Alright? Total, marami po tayo. Pwede mo sabay-sabay po natin basahin ito. Amen? Amen. Alright. Acts 2, verse 45. Ready? Begin. And sold their possessions and goods, and parted them in all men, as every man had need. May the Lord be blessed sa pag-reading of His words. Madali po tayong manalangin, ingat ang gabay ng Panginoon sa pag-aaral ng Kanyang salita. Panginoon namin dakilang Diyos, maraming salamat po. Una po, Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo sapagkat pinagkalooban niyo po, Panginoon, kami ng 18 taon po, Panginoon namin. And it has been a tradition that every time, Panginoon, we will be celebrating, Panginoon, yung biyaya, yung goodness and greatness mo, Panginoon, and grace sa church po na ito. Sineselebrate po namin ito ng month long. Sa totoo po, hindi po kaya, Panginoon, ng isang oras, isang pagsamba, isang linggo o isang buwan o even isang taon, Panginoon, ang pagpapala at pasasalamat po namin sa iyo, dakilang Diyos. Truly, Panginoon, the very main reason why IBC Manila exists is because of your grace and your grace alone. And soli Deo Gloria, Panginoon, para sa iyo lamang po, Panginoon, ang papuri. Kaya po, Panginoon, ang dalangin namin, mahusap ka po, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, magmula sa harvest, Panginoon, kanina sa mga kaluluwa, Panginoon, na sumunod sa iyo sa pagsunod sa tubig ng bautismo, hanggang, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, kayo po ang maitaas, kayo ang maluwalhati. Itaas po, Panginoon, ang iyong salita sa lugar na ito, at kayo po, Panginoon, maluwalhati sa pag-aaral ng salita ngayong bagay nito sa pangalan ko sa Amen and Amen. Marami po tayo mag-sip po. Compelled by Christ's compassion. Ano po bang ibig sabihin ng compelled by Christ's compassion? Para mas maintindihan po natin, yung po munang compelled, yung i-define po natin. Compelled in Tagalog is pinilit. Okay? Pinilit. Or napilit. O pinipilit. It has been compelling. Pero I think pinilit ay hindi po dapat, that's an inappropriate word para po idugtong dun sa compassion po ni Kristo. Ang pinakamaganda po na maintindihan natin, appropriate word is for us to be deeply moved, for us to be motivated to do something for the Lord because of the compassion of Jesus Christ.
that everything we will be doing in this church, lahat po ng gagawin po natin sa loob ng kapulungan nito or even outside of this church ay maintindihan po natin na kaya po natin nagagawa yan, and we are motivated to do that is because of the compassion of Jesus Christ in our lives. Okay? For us to be deeply moved, deeply motivated by the love, deeply moved and deeply motivated by the mercy demonstrated by Jesus Christ. Sobra po yung pag-ibig. And if you could only imagine, more than 2,000 years ago, when Jesus Christ came to earth, okay, pumunta po siya sa lupa, namatay para sa kasalanan natin, dahil sa sobrang pag-ibig po niya sa bawat isa po sa atin, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para tayo ay alisin sa lusak ng kasalanan at tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at salvation sa Panginoon. At hindi lang po salvation ang in-offer ng Panginoon. Kasama po ng salvation o yung gift of salvation ng Panginoon is transformation. May pagbabago po at kaya pong baguhin ng Panginoon ang buhay natin sa pamamagitan ng biyaya po niya. Alright? Kaya po sandali po ito, ano po bang ibig sabihin nung compelled or motivated by Christ's compassion? Ibig sabihin, Christ's compassion becomes our motivation. We see people how the way Christ see people. Okay? Kung titingnan po natin ang mga tao sa paligid natin, hindi po natin sila titingnan para po sila i-condemn sa kanilang mga pagkakasala o sa kanilang mga nagawa. Kundi titingnan po natin sila the way the Lord Jesus Christ looks at them. Bakit po? Pag tingnan po tayo ng Panginoon, ang nakikita po ng Panginoon sa atin ay mga anak niya, mga nilalang niya, mga kakapaghabang at iniibig niya. And that is how we are to be compelled on how to look with others. Kung paano tingnan yung mga tao, hindi lamang yung mga kapatid natin sa pananampalataya, kung hindi yung mga tao na inaabot din natin. Because if we are compelled to look for the people, sa mga tao, the way Jesus Christ look at us people, maiintindihan po natin at babaguhin pa ng Panginoon ang perspektibo natin, ang pakikitungo natin sa mga kapwa natin mananampalataya at mga taong hindi pa mananampalataya. Ang ibig sabihin po ng compelled by Christ's compassion is we are moved from comfort to sacrifice. Matuto po tayo magsakripisyo. Sa buhay po na ito, napakarami po pwedeng isakripisyo. Sa mga umiibig, mga nagmamahal, natututo po tayo magsakripisyo. Hindi lamang po yung compelled by Christ's compassion, Christ's compassion becomes our motivation. We see people the way Christ does. We are moved from comfort to sacrifice. We are also to live for a greater purpose. Meron po tayong purpose kung bakit po tayo nilalang ng Panginoon. And to be compelled by Christ's compassion is to let His love flow into us and through us. Ulitin ko po ito, napakaganda po dito eh. Ang ibig sabihin po pala ng to be compelled by Christ's compassion is for us to allow and for us to let the love of God flows in us. Maramdaman po natin. At nang maramdaman po natin yung pag-ibig ng Panginoon, ay ito rin po ay maramdaman through us. Ibig sabihin, ipakikita din po natin sa ibang tao o sa mga kapamilya o mga sabihin kaibigan natin, kaeskwela, katrabaho o yung mga taong nakakasalamuha natin, even the people that we do not know. Alright? Kaya po ibig sabihin, we are compelled to love others. We are compelled to serve the needy. We are compelled to share the gospel. We are compelled to forgive. We are compelled to live selflessly. Ito po yung mga bagay na dapat po natin maintindihan na kung iisipin po natin, mahirap pong gawin. Mahirap pong gawin yung tayo ay mag-umibig ng iba. Okay? Bakit? Madali pong umibig kapag yung tao ay kaibig-ibig. Tama po ba? Pero kapag kang isang tao hindi kaibig-ibig, hindi po madaling ibigin. Pero ang sinabi ng Panginoon, hindi na po pinag-utos ng Panginoon sa kanyang salita na mahalin mo lang yung mga kaibig-ibig. Sabi nga ng Bible, even your enemies love them eh. Hindi po ba? Kahit yung mga hindi ka mahal-mahal, ay dapat po nating mahalin. So doing this, yung mga bagay na ito is so hard. Pati po yung serving the needy, hindi po madali po yung serving the needy. Because the principle ng mundo pong ito is the survival of the fittest. Ibig sabihin, kailangan ako muna.
Kailangan provide ko muna yung need ko. Papakainin ko yung iba, kami nga wala kayong makain. Di ba? Tutulungan ko siya, wala nga akong maitulong sa sarili ko, sa sarili kong pamilya. Mahirap pong gawin to. To share the gospel, to some, madali po ito. Sa mga iba, ang hirap pong i-share ng gospel. Magandang balita ng Panginoon, mag-share ng gospel tracts, ang hirap gawin po nung sa iba. Pero sa mga mananampalataya, inutos po ng Panginoon in Matthew 28:19-20 to go ye into all the world and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pinag-utos po, this is the Great Commission. Isa pong pinakamahirap ang gawin, we are to forgive. Ang hirap po patawad. Pagka po yung isang tao humingi ng tawad, at malaki po ginawa niyang pagkakasala, ang hirap ng patawarin po yun no? Ang pinakamahirap patawarin, yung patawarin mo, yung tao na hindi yung naman humihingi ng tawad. Hindi mo ba? Pumunta po kayo ng palengke, ang hirap po tumawad. Sabi ko, pabili nga 1 kilo, pwede ba? 30 na lang yan. Ang hirap, pati nga yung pagtawad sa palengke, mahirap Di ba? Kaya pagpapatawad, mahirap po ito. To live selflessly, yung hindi mo unahin sarili mo, kundi iba muna, mahirap pong gawin yun. But by the grace of God, by Christ's compassion, that we feel, yung love ng Panginoon, the mercy and grace ng Panginoon, itong mga bagay na ito ay hindi po magiging imposible. Amen? Amen. Kaya po totoo, ang isang church, it should be a place of refuge for people. It should be a place where people should feel that they are loved, that they are comforted, whoever they are. Kaya po nakita ko po ito, I would remember this. Actually, kagabi lang, pauwi po kami right after the practice, after the youth service. Meron pong isang tatay dyan, lagi po rin nandyan, pagbuha-buha po ng kotse. Sir! Bariya. Sir! Ano naman? Lagi po yun. Ngayon wala siya Pero kagabi, medyo maambun-ambun kagabi, nakita ko po siya, nasa gilid siya ng church, nasa may agdanan dyan. May karton siya doon. Tapos, umuulan-ulan ng konti, basta ayon sa akin, nasa gilid lang siya, nakahiga sa tulog, hindi ko ma-istorbo. I would remember, if I'm not mistaken, last Sunday, nandyan siya. Pastor, sabi ko, Kuya, ilista mo yung dyan ha? Ay, opo. Pero pwede po ba humingi ng Bakit? Humingi ng pera. Kasi po, pangkapi lang po, pangkapi. Sabi ko, kape, halika, dito ka. May kape tayo dito. Hindi lang kape, pati tinapay meron. Totoo, mahirap pong gawin yun Minsan sa atin, mapangusga tayo sa mga tao. Pagtingin natin, hindi pa sobrang hinuhusgahan Pero dinadaan-daanan mo lang. Hindi mo tinutulungan. Remember the pastor? Nagpanggap siya. Yung sa mga unang tagpo, ini-stab lang siya Hindi siya pinapansin Diba? Social experiment yun sa mga members sa church Diba? Hindi ko po magawa yung experiment na yun. Kasi mahalata nyo kagad ako si pastor yan. Diba? Si Pastor BJ gawin ko minsan. Diba? Hindi mahalata nyo na si Pastor BJ yun Diba? Ang hirap muna, pero pag makita nyo una dinadaan-daanan lang siya. But what's amazing sa church na iyon, yung mga tao, nung nakita na mayroong naguguto, may homeless sa tao doon, nilapitan, pinag-pray, tinulungan, pinakain, pinainom. Hindi nga lang ganun They even invited the person to the church. Do you want to go inside the church? You are very much welcome in the church. You can sit beside me, sabi ng isang babae, di ba? Join us. Di ba? Kasi totoo, it was winter, malamig punong tayo kayo, kaya nga po naka-jacket matindi yung pastor na nagpapanggap na po na homeless Sana po maintindihan po natin that we are compelled by Christ's compassion. Kaya po itong paliwanag po ng verse na ito, sinimulan ko po dun sa ganung story. Because this is hard to do. And since this is hard to do, believe it or not, this is hard to preach. Madali po siyang ituro, pero mahirap pong i-practice. Alright? Ang sabi dito, in the book of Acts, kung titingnan po natin the latter part of this Acts in chapter 2, ang sabi doon, and the Lord, this is the blessing. This is about the blessed church. Sabi doon, and the Lord added daily in the church. Dinagdagan ng Panginoon ng kaluluwang naaabot, kaluluwang nananampalataya sa Panginoon, yung church, araw-araw. Hindi po ito linggo-linggo, Araw-araw. Every day. Kaya po naniniwala po tayo pagpapala ng Panginoon sa church.
Pag pinagpala ka ng linggo, hindi ka pa pinagpapala nun. Ang talaga nag-uumawa na pagpapala, yung araw-araw na pagpapala. Because the Lord believes, and the Lord's principle is the principle of multipliers. It is not about addition. It is about multiplication. Yung po ang tinuturo po ng Panginoon. At isa sa naging dahilan kung bakit pinagpala ang church na ito is because of Acts chapter 2, verse 45. Because the people inside the church, the members of the body of Christ, the ecclesia, okay, ay natuto pong tumingin sa mga tao the way Jesus Christ looks at us people. Ang sabi nito, they sold their possessions. They sold their goods for what? Diba? For the needy. Ang sabi nito, and they parted them to all men as every man had need. Pag tinanong mo sino may pangangailangan dito, lahat po tayo may pangangailangan. Pangangailangan sa pananalapi, pangangailangan sa pagkain, pangangailangan sa emosyonal, pangangailangan ng counseling, kailangan ng pag-ibig, kailangan ng katuwang sa buhay, kailangan ng kaibigan. Ang dami po nating pangangailangan. Hanggang sa pinakamaliit na mga bagay na material, marami po tayong pangangailangan. And makita po natin kung bakit pinagpala ang Church of Acts is because people learn to have and to show compassion to the people na nasa kanilang lugar. At sa sobrang pagmamahal po nila, hanggang sa pagsasakripisyo, nagawa po nila. I remember one story. This was during the early days of the pandemic. Nung pandemic po natin, ang hirap pong tumawid sa kanya-kanyang mga lugar. Hindi po ba? Kami mga taga-Pasig, hindi po kayo makapunta ng Manila. Kahit gamitin ko po yung pahiging pastor ko, hindi ko po matawid ang Manila. Kaya I would remember, magkikita kami nila Brother Erwin at nila Pastor BJ. Kailangan magkita kami sa border ng Mandaluyong at border ng Manila. Kasi sa Mandaluyong medyo maluwag nakakapasok ang taga-Pasig. Magkikita kami doon for what? Magbibigay tayo ng goods para sa mga members natin. Kasi hindi natin alam kung may mga kumakain ba, hirap ba sa buhay, maraming nawalan ng trabaho. So we tried our very best to exhaust whatever finances na meron tayo o resources na meron tayo para mabigyan ng konting tulong yung mga member po natin. Kailangan na magkita doon sa may McDonald's sa Calentong. Tama ba sa BJ? You remember, Brother Erwin, no? Si Brother Erwin ang si Brother Erwin ang piloto kasi mukha siyang astronaut nung time na yun. Diba, balot na balot Diba? Kulang na lang, lagyan na ng ribbon si Pastor BJ kasi balot na balot din sila din ng PPE. Alright? Pero tanong to, in the early pandemic, meron isang small church, katulad po natin, meron isang small church sa isang urban place, urban area, at limited po yung kanilang resources. Nung binabasa ko po ito, sabi ko parang kami yan Okay? Limited po yung lugar po nila. Kukunti ang mga members and majority of the members during that time, marami nawalan ng trabaho. At pag nawalan ng trabaho, walang kita. At kapag walang kita, walang pambili ng pagkain. Hindi po ba? So, ginawa nung church na ito, one member, okay, a single mother of 3, ay nakatanggap ng isang grocery mula sa church. Okay? At tuwang-tuwa siya kasi yung nanay na ito ay wala siyang trabaho. At may kailangan siya pakainin. At nakatanggap siya ng isang bag ng grocery mula sa isang fellow church members. Grabe yung compassion, Bakit? Kung totoosin, pwede na nung nagbigay, akin na lang to. Diba? Kahit may trabaho ko, kung wala na akong trabaho bukas, pandemya Wala naman pong sigurad nung time na yun, kung kailan matatapos ang pandemic Hindi mo alam kung 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, o baka a lifetime, uncertain yung time na yun. So nangyari, naka-receive po siya noon. At yung nanay niya ito, nung na-receive niya yun, tuwang-tuwa siya at galak na galak siya. Bakit? Kasi wala na silang makakain ng anak, wala na silang kakainin ng anak niya Alam mo, nasambit ng nanay na ito, ng single mom na ito, when she started weeping in tears, sabi niya, I saw Jesus in you today. Sabi niya sa nagbigay, naramdaman ko ang Panginoon sa iyo ngayong araw na ito. Naramdaman ko yung pag-ibig ng Panginoon sa iyo ngayong araw na ito.
Hindi naman siya nagsasabi na kailangan yung pagkain na ito eh. Wala naman siyang pinagsasabihan na mga pangailangan niya at magugutom sila eh. Pero mayroong isang tao na kinausap ng Panginoon para magbigay ng pagkain sa isang pamilya mag-ina na ito na wala na ikabubuhay dahil walang trabaho sa hirap ng pandemya. At sabi niya, naramdaman ko ang Panginoon sa iyo ngayong araw na ito. Alam niyo mo nakita dito, this mirrors the early church of Acts. When the people in the church of Acts were compelled to actually minister to the people, were compelled to help the people around them and not feel the obligation, but by compassion, birthed by Christ. Hindi po nila nakita nung time na ito na ang pagtulong sa mga nangangailangan ay isang obligasyon. Ang nakita po nila, they are compelled kasi naramdaman nila na meron sa isang araw sa buhay nila, naramdaman po nila ang pag-ibig ng Panginoon sa kanila, na merong isang tao, na isang miyembro ng isang church na kinausap ng Panginoon at nag-respond sa tawag ng Panginoon para sa isang bagay at yan ay tumulong sa iba at iparanas ang pag-ibig ng Panginoon sa ibang tao. And I will be going back to the question I prompted kanina po before I started this preaching. If Jesus Christ would be visiting our church or this church right now, at this very point in time, ang tanong po dito, mare-recognize po ba niya yung pag-ibig niya sa mga taong naririto? Mararamdaman po kaya ng Panginoon na tayo ay inibig niya at yung pag-ibig na binigay sa atin, na na-experience natin, ay ma-experience din ng iba sa pamamagitan po natin. Because His compassion is the way we treat each other and reach others. Babaguhin po ng Panginoon po iyon. Kaya po ngayong umaga pong ito, tatlong bagay lamang po ang gusto ko pong ibahagi sa inyo na natutunan po ng mga taga-book of Acts, ng Acts chapter 2 na church, kung bakit sila pinagpala at kung bakit sila tinawag na blessed church. IBC Manila, do we want to be a blessed church? Amen? Amen? IBC Manila, are we a blessed church? Amen. Ay niniwala po ako, pinagpala po ang church po na ito. Bakit? Dahil po ang Panginoon ang naririto. Ang presensya ng Panginoon ay naririto. And the desire of the people here is to dwell in the presence of the Lord Jesus Christ. At kung makita po natin, kung titingnan po natin, isang mahalagang karakteristik na hindi po natin po pwedeng tanggalin sa prinsipyong ito para pagpalain patuloy at pag-umapaw patuloy ang pagpapala ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon sa church na ito is for us to be compelled by Christ's compassion. Ngayon, tingnan po natin. Kanina po, kung binasa po natin yung verse, pakibalik yung verse. If we will be reading the verse verbatim, ang hirap po, ang bigat pong gawin yan. Gawin ko po ito in a question way. Okay? Tatanungin po natin. And they sold their possession and goods. Okay? For what? For others. Let me ask you. I don't know. Whatever possessions you have. Okay? And majority of our possessions, listen to this carefully, majority of our possessions are based on our position. Bakit? Pagka mataas ang posisyon mo sa trabaho, di ba? Malaki din ang iyong possession. Bakit? Malaki ang income mo eh. Tama mo ba? So alam mo kung sino mga yayamanin dito. Yung mga managerial position, sigurado yayamanin yan. Oo. Pero kung yung mamaliitin, yung mga hindi rin managerial. Kasi mga hindi managerial position, iba dyan palagipon. Okay? But literally, position, okay, results to a ample and a very good possessions na meron po tayo, ari-arian. Now, kung tatanungin ko po sa inyo dito, kaya nyo po ba ibenta kung ano ang meron ka para itulong mo sa iba? Sabi ng iba, Pastor, huwag na pag-usapan natin yan. Iba na lang. Ibang preaching na lang, Pastor, masakit yung preaching na yan eh. Bakit? Ang hirap mong sabihin nun eh. I was even asking myself last night, pwede ko bang ibenta yung pwede kong ibenta na meron ako para maitulong ko sa iba? Siguro mas madali yung ibenta mo yung isang bagay para gamitin mo para sa sarili mo. Ang sakit na sa damdamin eh. Yung pa kayang ibenta mo yung ari-arian mo para tumulong sa iba na hindi mo naman kaano-ano. Hindi ba?
Pero tingnan niyo po yung nakita po dito. Ang nakita po ng mga taga-Acts is this. Jesus gave it all. When Jesus Christ came to earth, wala po siyang itinabi. Wala po siyang isinubi sa sarili niya. Ang ginawa po ni Jesus Christ, buong-buo po niyang ibinigay at isinuko ang kanyang sarili dahil sa pag-ibig niya sa iyo at sa akin. Ayaw niya akong mapahamak eh. Jesus Christ didn't came to earth to condemn the world, but to show compassion to the world. Hindi siya pumunta dito para husgahan ka. Hindi siya pumunta dito para isa-isahin ang mga pagkakamali mo. Hindi siya pumunta dito para isa-isahin mga bagay na hindi naging kaluguran sa Kanya. Na andito siya dahil alam niya makasalanan tayo. At naintindihan ng Panginoon dahil sa kasalanan ng mga nilalangkong ito, kahabag-habag tayo dahil lahat tayo pupunta ng impyerno. Kaya ang ginawa niya, hindi niya ipinagkait ang buong sarili niya. Kaya sabi ng John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." His only beloved Son. Ipinagkaloob na si Jesus Christ ang buong buo. Isinakripisyo si Jesus Christ ang buong buo para tayo hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po tayo ay nagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya po mahalaga yung may faith sa Panginoon. Ngayon, 3 bagay po at titingnan natin. Santamin na natin yung hirap nito. Dahil sa totoo, sa Panginoon, wala pong imposible. Amen? Amen. Sa Panginoon, mahirap man, kayang padaliin ng Panginoon. At kahit madali, kaya pa niyang madaliin pa. At huwag na po natin tingnan yung hirap ng proseso na ito. Ang tingnan po natin, yung kapag nag-respond tayo sa biyaya at pinag-uutos ng Panginoon, kadugtong na po kagad dito ang pagpapala ng Panginoon. Paborito ko po ang Book of Deuteronomy. In the Book of the Pentateuch, the first 5 books of the Bible, the books of the law na pinangahawakan ng mga Israelites at mga Jews. Okay? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Okay? Ito, isa po dito, paborito ko is the Book of Deuteronomy. Alam niyo bakit? Because in the Book of Deuteronomy, sinabi po dito yung 2 bagay. Lagi mo sinasabi sa likuran ng pulpitong ito. Kapag ka ang isang tao o ang anak ng Diyos ay lumalayo sa pinag-uutos niya o nagdidisobey sa pinag-uutos niya, inaalis po ng Panginoon ang pagpapala. Ang lagi ko ang biro dito, kapag ka ikaw ay suwail ka sa Panginoon, hindi ka sumusunod sa Panginoon, ang katumbas nito ay pagpapalo. Pero kapag ka po ang anak niya ay sumusunod sa Kanya, sa bawat instructions ng Panginoon, ang katumbas po nito ay pagpapala. Isang letter lang po pinagkaiba nun. Yung dulo lang. A at saka O. Obey, pagpapala. Disobey, pagpapalo. Kayo na po mamili kung ano pong gusto niyo po doon. Pero kung ako po tatanungin niyo, mas mo gusto niyo yung pagpapala? Kung as a church, so as whole body of Christ, tayo IBC Manila, mas po gusto ito po yung pagpapala ng Panginoon. Kaya po sa church na ito, we are not event-driven church. Hindi po tayo gumagawa ng activity sa church because we wanted to. Dahil maganda siya sa social media, marami magla-likes, diba? Maraming validations, hindi po tayo gumagawa ng ganon. We even have ministries in this church na hindi po natin ginagawa ngayon. Because the Lord doesn't want us to do it ngayon. Because we want this church to be a God-driven church. Kung anong gusto na pagawa ng Panginoon, yun ang dapat na ginagawa natin. Bakit? Because of the principle in Deuteronomy. Obedience leads to blessing. Disobedience leads to cursing. Okay? Yun po yun eh. Kaya po, maintindihan po natin. Kaya po tayo as church, tayo po ay nagagalak dahil meron pong mga kaluluwa katulad kanina na siyam sila na patuloy po natin silang ipanalangin. Okay? Yung meron pong siyam na sumunod sa Panginoon sa tubig ng bautismo. Bakit? Kadugtog po ng pagsunod eh. The first step of obedience is the sacrament of baptism. Magpabautismo ka. Hindi ka makakasunod sa iba pang instruction ng Panginoon kung yung unang pinag-uutos ng Panginoon, hindi mo kayang sundin. Tama po ba? At kanina po, nakaka-excite po yun. Alam niyo ba nakaka-excite? Una, siyam na kaluluwa
ang sumunod sa Panginoon sa tubig ng bautismo. Ibig sabihin, siyang na kaluluwa ang nagpakita, nag-declare ng kanilang intensyon to follow God's command because of God's blessing. At ang nakakatuwa dito at nakaka-excite dito, yung makita po natin, okay, yung po pagpapala ng Panginoon sa mga anak niyang gustong sumunod sa Kanya. Pero tandaan niyo po ito, paalala, hindi po porkit mananampalataya na tayo, hindi po porkit tayo ay nabaptize na, wala na po tayong pagdadaan ng problema. Alright? Wala po naman exempted po dyan eh. Lahat po dumadaan sa problema. Ang kagandahan sa anak ng Diyos na dumadaan sa pagsubok at problema, kasama niya lagi ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. The Lord is everywhere. One of the characteristics of the Lord is He is everywhere. Sa lahat ng dako, nandyan siya. Pumunta ka sa bahay mo, nandun siya. Pumunta ka sa kwarto mo, nandun siya. Pumunta ka sa CR mo, nandun siya. Pumunta ka sa sasakyan mo, nandun ang Panginoon. Sa lahat ng dako, nandun ang Panginoon. Obedience leads to God's blessing. Disobedience leads to God's cursing. Alright? At makita po natin, ito po ang respond noong po mga taga-book of Acts on how they were blessed by the Lord. On the first place, hindi nila alam na tipong ang gagawin ng Panginoon, imumultiply ng Panginoon book of Acts, church ng Acts eh. Wala na po silang know-how doon eh. Because they didn't even know their future. All they know during that very point in time is just to respond correctly, to respond properly dun sa command ng Panginoon. At yung nakita po nila dito, they were compelled. They were deeply moved. They were motivated to share the gospel. They were motivated to help others. They were motivated to forgive. They were motivated to share the gospel of Jesus Christ to others. Kasi naramdaman nila ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya dun sa moving ng Panginoon sa kanila, hindi po sa kanila naging mahirap yung pong Acts chapter 2 verse 45. Naging kusang loob po nilang ginawa na nagbebenta sila ng property nila, nagbebenta sila ng mga ari-arian nila, possessions nila, at hindi po naging mahirap sa kanila na yung pinita nila sa kanilang pinagkakitang binenta ay ibinahagi po nila sa mga taong nangangailangan. And for all we know, because of their proper response, the Lord blessed them so much. And when we talk about the blessing of the Lord, hindi po ito blessing na ordinaryo. When the Lord blesses His people, it is pressed down, shaken together, and running over. Nag-overflow ang blessing. Kaya po pag nag-overflow ang blessing ng Panginoon, yung mga taong nakaka-experience na ito, na-overwhelm din. Amen? Amen. Tama po ba? Church, we are so blessed by the Lord. Okay? Now, tatlong principle po. Una, nakita po natin ito. It's about sacrificial sharing. Ang sabi ito, they sold their possessions and goods. Sacrificial sharing. Bakit? Kaya po tinawag na sacrificial kasi personal possession po nila yung binenta nila eh. Personal goods nila yung binenta nila eh. Personal na ari-arian nila eh. Personal na investment nila yung ari-arian nila. At ibinahagi po nila ito sa mga nangangailangan. Kaya po, ang natutunan nilang prinsipyo that they were compelled to do because of Christ's compassion on why they are blessed by the Lord abundantly is about sacrificial sharing. Matuto po ang church to sacrifice at makapag-share. Hindi lang basta mag-share, kundi haluan ng pagsasakripisyo. Okay? They didn't cling to their wealth. Hindi lang pinanghawakan. Hindi sila naging dependent sa kanilang wealth, but they released their wealth for the good of others because God commanded them to do that. Alright? Kasi naintindihan po nila eh. The Lord give it, and the Lord take it away. Panginoon din na nagbigay sa akin ito eh. Panginoon din ang may kakayanan, tanggalin ito. So kung hinihingi ng Panginoon yung ibinigay niya sa akin, eh bakit ko ipagkakait? If I will be giving you an example, kunyari po ngayong oras pong ito, meron po akong relo pong suot-suot ngayon. Sabihin ko kay Pastor BJ, itong relong suot-suot ko, ibibigay ko na sa iyo. Pero Pastor BJ, Pastor BJ, ito mahal ko po ito, parang anak ko na po ito eh. Kahit na po parang mas mukhang tatay ko po siya, pero actually, nakikita ko po si Pastor BJ, mukhang naalala po talaga tatay ko. Nandun Pastor Doliberte. Si Lola
po kasi nagsimula po siya ganito din. Kayo na pong bahala magpaliwanag kung ano yung dating nun. Okay? Kasi mahirap naman maging mapamutsa tayo dito. Okay? Meron lang po ko suot-suot dito. Meron kayo sa illustration bago tayo maligaw ng landas. Sabi ko, kung tatanong niyo, isa po sa hilig ko ay relo. Alam niyo po bakit? Because I value time so much. Pagka po makipag-meeting kayo sa akin, isa po sa kinaiinis ko ay late. Irregardless of the traffic. Kung ako sa anong Pasig, kailangan 3 hours umalis na ako doon at terrible traffic eh. Kaya po hilig ko rin, relo. Ibigay ko, sabi ko, Pastor BJ, ininvest ako itong relo. Mahalaga sa akin to. Pero dahil mahal kita, bilang tatay, ay di ba, bilang anak, ibibigay ko sa ito. Binigay ko sa kanya kunyari. Okay? Hawak mo lang. Hindi ko sa suot mo, bigay ko lang. For illustration purposes nito, anak ha. Okay? Binigay ko sa kanya. O, sinuot niya, sususot mo na. Di ba bagay sa kanya, di ba? Kasya? Hindi talaga para sa iya. Binigay ko sa kanya. Eh, nagkataon, nasira yung relo ko. Sabihin ko yung Pastor BJ, naalala, huwag mo sirahin. Kinabahan ako. Saan ko lang. Okay. Sabi ko sa kanya, Pastor BJ, naalala mo ba yung pinahiram, ay binigay ko sa yung relo? Pinahiram na ko eh, no? Yung binigay ko sa yung relo, sabi niya, opo, Pastor, bakit? Eh, kasi nakalimutan ko yung relo ko eh. May meeting ako, baka malate ako, pwede bang hiramin ko sa'yo yung relong ibinigay ko sa'yo? Sabihin ni Pastor BJ, dalawang pwede niya reaksyon. Sabi niya, Pastor, sige po. Sa inyo rin naman po nang galing to eh. Diba? Tama rin. Pero pwede rin sasabihin na tipo, Pastor naman, binigay-bigay mo, tapos hihiramin mo, hindi ka na nahiya. Diba? Oo nga, pasensya na. Saan ako matutuwa? Doon sa ibibigay niyo, ipapahiram, hindi ko naman hinihingi eh. Pinahihiram niya sa akin eh. Di ba? Thank you. Ganun. Balik mo na. Takot ako eh. Thank you, Pastor BJ. Sabi Pastor BJ, sa Panginoon, ganun din po. Marami pong bagay na possession sa binigay sa atin ng Panginoon. Na iba sa atin, totoo, her-na-her tayo bigay. Alam niyo po ba yan? Pag hiningi ng Panginoon, her-na-her kayo bigay. Bigyan ko po na example, okay? Huwag kayo ma-offend dito, right? Tithes. Yung tithes po natin, 10% of what we have is not ours. It's the Lord's. Maliwanag po yun eh. Maliwanag po yun. Sino mo, sa 100% na binigay sa inyo ng Panginoon, kita ko nyari, 90% sa iyo na. 10% sa Panginoon. Iba sa atin, ayaw mo pang ibigay. Ang hirap pagpakawala eh, di ba? Pero ito hindi sa iyo yun. Sa Panginoon yun. Ang pinakamasakit na binibigay yan, paano tanggalin sa inyo ng Panginoon lahat? Sino mo awalan? Ikaw. Bakit? Ayaw mo kasi madamot ka eh. Kahit yung hindi para sa iyo, hindi mo binibigay sa Panginoon sa dapat ng pamay-ari. Pwede ng Panginoon eh. Kaya at pinagpala at taga-acts, natutunan nila na kung anuman ang meron sa kanila, Panginoon ang nagbigay. Kaya pag hiningi ng Panginoon at inutos ng Panginoon, yung ibinigay ko sa iyo, alright, ibigay mo, ibenta mo, at ipatulong mo sa iba. Naintindihan nila na kaya binibigay inaalis sa Panginoon yung kasi pwedeng palitan ng Panginoon yun ng mas maganda ba? Alam niyo kung bakit? Kaya marami mga Kristiyano, itsurang luma, mukhang luma, laging luma, amoy luma. Bagong luma. Pwede rin. Okay? Alam niyo bakit? Kasi gusto ng Panginoon i-replenish ka ng bago eh. Ang problema, ayaw mong pakawalan yung luma. Sino po sa inyo dito? Mga kapwa kong lalaki. Di pag tingnan nyo, posturang-postura. Pero pag tingnan yung panloob, ang sando, ilan ang butas? 4 ang butas. Yung sa'yo, 100 na, suot-suot mo pa rin. Bakit? Kasi nung bata pa ako, ano yan eh. Diba? Yung underwear mo, magagalit yung pure foods. Bakit? Kasi bigo na. Sinusuot mo pa rin. Yung pagka umihi ka, tatalong ka lang ng gano'n, malalagyan ng usa. Pero hanggang ngayon, suot-suot mo pa rin. Alam bakit? Ayaw mong pakawalan. Paborito mo. Sige, Pastor.
Total, sabi niya, sacrificial sharing, ipamimigay mo yung brief na yan. Huwag naman, kapatid. Mahiya ka sa makaka-receive niyan. Kahabag-habag ang makaka-receive niyan. Pero sinasabi po dito, tayong mga nilalang sa Panginoon, kaya niyang palitan ng mas higit pa kung ano man ang hinihingi niya ipagkatulong niya sa iba. Kasi kahit yung hinihingi niya sa iyo, itutulong mo sa iba, magbe-benefit ka pa din eh. Church, kung ano man ang wala sa atin na hinihingi sa atin ng Panginoon at ibinibigay natin, pinapalitan ng Panginoon ng siksiking ligat at uumapaw eh. Compassion leads to sacrifice. Yung pag-ibig, inililid tayo sa pagkasakripisyo. What we are willing to let go of to meet the needs of others, our hearts open and our hands tight-fisted. Yun ang tanong dun eh. Pagka ba hinihingan tayo ng Panginoon ng tulong at tumulong sa iba, yung kamay mo ba ay tight-fisted or open hands yung kamay mo para tumulong? I would remember this quote. Sa mga matatanda na po sa IBC, yung mga matatagal na sa IBC, okay, at inabot nyo po yung ating pong naunang pastor, pinaka-overseer po na si Pastor Gavino. Every time I would be hearing this phrase from him, lalo pag higit sa offering, sabi niya lang ito, you can give without loving, but you cannot love without giving. Ulitin ko dahan-dahanin ko you can give without loving, but you cannot love without giving. Ulitin ko po, pwede ka magbigay, dahil gusto mo lang. Pastor BJ, sa'yo na to, okay yan. Kasi generous ka lang, gusto magbigay. Pero ang totoo, pwede magbigay ng walang pagmamahal. Pero hindi ka po pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. Tama po ba? Kung sasabihin ko sa asawa kong mahal ko siya, di ba? Pero ipagmamaramot ko sa kanya ang aking sarili, hindi ko siya minamahal. Or, questionable yung pagmamahal ko sa kanya. Tama po ba? Kaya doon nanggaling yung principle ng a happy wife, di ba? Di ba? Happy wife, happy life. Okay? Bakit po? Binibigay mo kasi nagmamahal ka eh. Kahit hindi mo kaya, gumagawa ka ng paraan kasi mahal mo siya eh. You can give without loving, but you cannot love without giving. Questionable po ang nagsasabi na nagmamahal pero hindi matutong magbigay. Sa church, hindi po pwede natin sabihin, mahal natin ang Panginoon kung hindi mo binibigay sa Panginoon ang dapat para sa Kanya. Hindi mo offer yung pinag-usapan lang dito ha. Kung mahal mo ang Panginoon, ipinagkakait mo, papuri mo sa Panginoon, questionable ang pag-ibig mo. Kapag ikaw sinasayang mahal mo ang Panginoon, pero yung sabi ng Panginoon, not forsaking the same was together, ipinagkakait mo sa Panginoon, questionable ang pagmamahal mo. You can give without loving, but you cannot love without giving. Diba? Ang tao nagmamahal, nagiging generous. Kaya po ang Book of Acts, kaya sila pinagpala, because of the characteristic of generosity. At sobrang lalim pa ng generosity nila, umabot doon sa sacrificial sharing. Yung isusubo na lang nila sa bibig nila, itutulong pa sa iba. Pero totoo, kaya pala pinagpala ng wagas itong mga ito eh. Kaya po pala sila ganun pinagpala ng nag-umapaw ang pagpapala ng Panginoon sa kanila eh. Kasi hindi lang nakita ng Panginoon yung sakripisyo nila. Yung mga sinakripisyo nila, itinulong pa na sa iba. If you want to serve the Lord, we are to serve others. If we experience the love of God, let others feel the love of God. Let the love and compassion of God that we've experienced in us would flow through us, papunta sa iba. Pangalawa po, hindi lang po sacrificial sharing. Pangalawa po, nakita po natin dito, is selfless serving. Bakit po? Sabi nyo, and they parted them to all men as every man had need. Nakita po nila dito in the Book of Acts, yung mga member nito, na may mga pangangailangan ang mga tao. Tulad din po natin, marami tayong pangangailangan. Hindi po ba? Ang ginawa nila dito, hindi lamang po sila nagbigay ng sacrificial na sharing. Hindi sila nag-share sacrificially. Ang ginawa nila, they even serve selflessly. Bakit? Kasi pinagkakitaan nila, yung naging resulta ng binenta ng property nila, sila pa na mahagi eh.
Sila pa ang nagkaloob. Sila pa ang nagbigay. Needs were known because lives were shared. Compassion moves us to serve others selflessly. Kapag mahal mo ang isang tao, di ba, paglilingkuran mo. Tama mo ba? Kapag mahal mo ang asawa mo, paglilingkuran mo ang asawa mo. Yung totoo, mga misis na nalito. O pula mga misis. Mga husband, pakitaas na po kami ng mga husband. Yan, ang matitigas yung mga husband natin. Hindi po ba't may mga pagkakataon, hindi mo na kailangan utusan ng asawang magluto, ipinagluluto ka? Amen? Amen. Alam niyo bakit? They are serving us selflessly. Bakit? Kasi mahal ka nila. Wives, nararin ito. Hindi mo ba? Yung inyong mga asawang lalaki, nagpapagal sa pagtatrabaho, nag-o-overtime sa trabaho para i-provide ang pangailangan ng pamilya. Bakit po? Because they are serving selflessly. Mga kapwa kong magulang na narito. Kahapon ko, nag-uusap kami sa kotse, nag-sharing time kami sa isang pamilyang talagang hinahangaan namin. At talaga makikita mo yung selflessness ng pamilyang ito. Alright? Nung mga bata-bata pa ito, yung mga young people na ito, alright, mga naging estudyante ko po sila sa school, high school, yung time na ito. From elementary to high school, naging estudyante ko sila. Tapos yung tatay nila ay manggagawa ng Panginoon, pastor. Hindi po ganun kadalian ang buhay ng pastor. Lalo higit, those who live by the word, okay, earn from the word. Ibig sabihin, nagiging yung source ng income, allowance sa church na pinakasahan. Pero alam nyo, sobrang pagmamahal ng magulang, ng mag-asawang pastor na ito, gusto nilang ma-experience sa mga anak nila na makapag-Jollibee man lang. Sa karamihan po sa akin dito, yung Jollibee, natural na lang yan eh. Di ba? Yung pag nakita mo, be happy. Tuwan-tuwa ka kagad eh. Wala na, natural lang namin yan. Breakfast lang namin yan. O pagka-merienda lang namin yan. Itong pamilya na ito, bibigyan nila ma-experience yun. Pero sa sobrang pag-ibig ng mga magulang nila, hindi lang nagsakripisyo yung magulang. The parents serve their family well. Anong ginawa ng tatay? Bumili ng isang burger sa Jollibee. Okay? Tapos yung biniling burger, ang ginawa niya, binuksan niya yung burger. It is a verbatim na testimony po ito. Binuksan niya yung burger, nakaupo sa isang table sa Jollibee, pinaikot niya yung burger. Nakunin mga anak, anak, ikaw muna. Isang kagat lang ha. Kasi kailangan umawag sa dulong kapatid mo. Ilan sila magkakapag-apat pa sila? Apat sila eh. Di ba? Hindi na inalintanan nung tatay na sabihin niya, konting kagat lang. Kasi kailangan umawag pa sa akin yan, ha? Malawa, pag ako yun, sasabihin ko doon, anak, amoy lang. Pangalawa, dilangan mo na. Yung isa, simutin mo ng konti. Papasok din ang mayonnaise dyan. Mararamdaman mo na si Jollibee. Ang ginawa niya dito, pinakagat niya isa-isa. Isa-isa. O, na-experience niyo ba? Masarap ba? Masarap. To the point na naubos yung mga anak yung burger. Ikaw man eh. Diba? Yung isang anak, kumagat ka nakatid eh. Kaya mahirap yung pag-English burger, unang kagat mo. Lahat po yung isa pa. Bakit? Unang kagat, tinapay eh. Buti lang yung Jollibee, pag-kagat mo, may pati kagad, di ba? Eh kung English burger yan, unang kagat tinapay, lahat po yung isa pa. Bakit? Tinapay lang yung nakagat ko. Okay? Alam niyo naman po nila yun. Selfless serving eh. Hindi alintan. Alam niyo bakit? Pagmamahal po ang tawag doon eh, compassion eh. At listen to this carefully. Because of selfless serving and sacrificial sharing, believe it or not, this principle is working. At this very point in time, dumating yung anak niya, galing sa Japan, sinusurpresa yung tatay at nanay niya. Every time uuwi yung anak niya galing Japan, susurpresahin yung tatay at nanay niya. Dito po kami, may dalang pasalubong, hindi Jollibee from Japan. Sarili nila, one way or the other, pinagpala na sila, may sasakyan. And believe it or not, even the church itself was blessed by the Lord. Bakit? Selfless serving. Compassion is not just feeling with someone, but seeking to serve someone. Diba? Pagka nagmamahal ka,
Hindi ka na kailangan utusan. Ikaw mismo yung nagsisik to serve others. Children who are here, mga young people, mahal niyo mga magulang niyo? Talaga? Hindi ko naririnig Sino ba? Yung pasok, disiplinahin niyo lahat ng mga young people niya. Dapat turuan talagang pagmamahal sa magulang. Joke lang. Mahal niyo mga magulang niyo? Yan! Amen? Yan. Kung tunay na mahal niyo mga magulang niyo, hindi na kayo dapat inuutusan pa. Dapat nagkukusa na kayo. Amen mga parents? Maliwanag po ito Compassion is not just feeling with someone, but seeking to serve someone. Kung tunay niyong mahal ang mga magulang niyo, hindi na kayo inuutusan. Iba sa inyo, pag inutusan anak, kunin mo to. Masakit po tiyan ko. Pasok sa CR. Di ba? Walang gano'n. Walang pangalan. Hindi ikaw to yun. Kung ka na to, hindi ikaw yun. Pero pag pinamaan ka, pagbago ka na. Tandaan mo yan. Alright? Pag tunay nagmamahal ang tunay na nagmamahal, nagsisilbi. Di ba? Kahit lalaki ka pa, hindi porkit lalaki ka, hindi magsisilbi ng asawa mo. Hindi ba? Kung lalaki, dito, pag mahal mo asawa mo, pakikita mo pagmamahal mo sa asawa mo, pagsisilbihan mo. Baka pag sisilbihan mo lang pag may maitim na balak Pag nagsilbi ka, naku po, kinakabahan yung misis mo. May gusto ka, no? Masama ang intensyon mo. Nararamdaman ko at naaamoy ko yung maitim na balak mo. Ganun ang dating Hindi po dapat ganun. Ang taong nagmamahal, nagsisilbi. Ganun din po sa Panginoon. Ang tao nagmamahal sa Panginoon. Para maipakita din pagmamahal sa Panginoon, iparamdam natin sa ibang tao. Yun ang tinuturo ng Panginoon dito And church, if we will learn this principle, maniwala po kayo sa hindi, kung ngayong umagang ito, punong-puno tayo, sa mga susunod na linggo, hindi lang to ganito kapuno. Kailangan na natin magbago at magdagdag ng mga services, worship service, kasi hindi na tayo kasya dito. Kaya blessing po kayo, puno tayo. Blessing, mainit ang aircon. Kasi ibig sabihin, nakita ng Panginoon yung mga tao dito, nagsasacrificial sharing, nagsiself-serving, kaya may mga taong naaabot ang magandang balita ng Panginoon. Amen? Amen? Yan po yung gusto natin makita mo dito Selfless serving. Sabihin ko na po dito, nakakatuwa po, itong week na ito, we were overwhelmed. Sabi ko nga po sa inyo, when the Lord blesses His children, it is overflowing. At kung nag-uuma po ang pagpapala ng Panginoon, what we will be feeling is overwhelming. Nakaka-overwhelm po yan. Ngayon po linggo na ito, sobrang blessed po tayo. Sabi ko nga, sinishare ko po sa 14 to last Saturday, yesterday, may meeting po tayo because of our anniversary. Sabi ko sa 14, nung dinala po namin yung all breath namin po dito, ay the purpose initially ay para paglagyan ng mga pagkain para sa kids church, sa kids center, o may mga kailangan tayong palamigin na dapat palamigin, di ba? Kasi yung mga kaluluwang naglalamig sa Panginoon, hindi na kailangan ng rep usang naglalamig Kailangan yung microwave para mag-init. Nilag po namin yan dyan para po may paglagyan lang tayo ng mga konting goods para sa church. Then one way or the other, nag-share tayo kami na Brother Erwin, ng mga mens natin, napag-usapan namin, magkaroon kayo tayo ng pantry of provision. The pantry of provision was actually purposed for the workers of the church only. Ibig sabihin, yung mga members natin, sabihin natin, mahalin mo ba yung mga pastor nyo? Kaya, salamat, may isang nagmamahal. Mahalin mo yung mga pastor nyo, magagawa ng Panginoon. Pati mga workers. Mga workers. Kaya kailangan mas masipag tayo. Alam niyo bakit? May mga maliban sa Panginoon nagmamahal sa atin, pati mga miyembro, mahal tayo sobra Alright? Sabi ko, purpose niya para dun sa mga workers natin. Para ba yung allowance nila, minsan ka na-delay pa, ay hindi na nila magamit sa pagkain. Provide na natin ang po sa kanila. Isipin nyo, kung ilan tayo dito, mga 70 tayo, 70 magdala ng isang pirasong itlog. Maniwala kayo, yung mga worker natin nasa ER kinalingguhan. Bakit? Mataas ang cholesterol. Lagay ka lang kahit konti. Yun ang purpose niyan Noong time na yun. The first week talaga nun, grabe, hindi lang talaga itlog ang nalagay May pork chop, may hotdog,
Bininyagan ka agad, Pastor, pwede ba lutuin? Sa inyo yan eh. Lutuin nyo. Diba? Kainin natin yan. May dilata, may shampoo, nasa rep. Hindi ko alam bakit. Yung rep mo ay hindi cabinet. Bakit may naglagay ng shampoo? Okay. Baka ilagay niyo pa sa freezer na yan. Diba? Ang sakit sa ulo niya pag ginawa mo shampoo yan, yelo na yan. Okay. Kaya pala si Pastor BJ. Malamig yung nagamit yung shampoo, no? Mahal ko talaga si Pastor BJ. Kaya nabibiro ko madalas yan eh. Alright. Yun ang purpose niyan. Until the Lord impressed this on my heart. Sabi ko, Lord, the pathway of provision, bakit sa worker lang? Meron po tayong mga miyembro na nagugutom din. Hindi niyo po alam ito. Kasi malas kayo na sa bahay. Minsan may makakareceive po kami, si Ate Joyce, Ma'am, may sakit po yung anak ko. O wala po kayong pagkain ngayon, wala po kaming kain panglugaw man lang o bigas man lang. Sabihin na, wala kami dito, pasig po kami. Pastor BJ, pakiabunuhan nga muna, pakipuntahan mo sila dito, bigyan mo ng ganito, o abutan mo ng ganito. Yung bigyan ba natin? Kaya po si Pastor BJ, madali pong lapitan yan. Kaya ang apelido po niya ngayon, hindi na po BJ Pangilinan. Pastor BJ Pangilinan Malapitan. Madali po sa Malapitan eh. Okay? Pwede politiko. Pastor BJ Pangilinan Malapitan for Mayor. Ang ganda pakinggan, Pastor BJ. Okay? Sabihin na ako sa kanya yun. Sabihin na ako sandali. Bakit hindi natin gawin para sa lahat? Pag may nagugutom ng miyembro, may po pwedeng puntahan. Paano kung nagutom yung meron po sa rep? Ano meron? Malamig. Ano malamig? Malamig po yung bakal. Walang laman. May yelo. Hindi kawawa naman. At sa nalabigan ka. Diba? Pasalamat pa rin tayo. This week, meron pong dinalaw si Pastor BJ. May gusto natin ito before, umakit sa atin, baka hindi mo sila member ng church, meron tayo sa church membership. Kinamusta lang, binati lang, sabi niya, Pastor, sabi niya, meron kasing meron kasing bigas dito. Sabi niya, ilan ba ang senior citizen ng church natin? So message natin si Pastor BJ kay Ate Joy, sabi niya, Mami, ilan ba ang senior sa atin? So binilang namin. Bakit ba? Kasi po si Ate ganito ay gusto daw magbigay ng bigas. Okay, sige. Binilang natin, gano'n. Padala natin. Kinontak ko si Brother Erwin, kinuha yung bigas. Ang binigay na sa ako ilan? Yung una. 6 na po. Ano na nakita ko doon? 6 lang. 6 po yung binigay. Na bigas. Sako na dito 25 kilos. Wow! Nadagdagan naman yung pantry of provision natin. Alam niyo bakit? Kasi ang prayer ni Pastor BJ last week, Pastor, okay lang, kahit wala naman yun. Kahit bigas lang. Amen? Amen. Sabi na, paano mo para si Lord? Siksik, liglig at tagumapaw. May dance step yan eh. Siksik, liglig, umapaw. Sensya na pumiyat ako. Pero parang, alam niyo bakit? Kasi wala siya makita si Pastor BJ na Zumba eh. Ay, gagawin natin, press down, shake it, ganun pagpala si Lord. Maalala ng mga bata yan. Sabi yung preaching ni Pastor, naalala ko yung dance step niya. Okay. That's how the Lord blesses. Sabi niya, yun lang. Hindi lang bigas yung binigay ng Panginoon sa kanya. Hindi bigas lang. Binigyan siya ng 6 na sako bigas. Tapos sabi niya, sige po sakto. Sabi ni Pastor BJ, saktong-sakto po yan, magagamit natin sa anniversary natin. Tsaka po para sa church po natin, maliban po sa mga senior. Sabi niya, ganun po ba? Gawin natin 7. Tawa, 7. Mas malaman po namin, bakit po pinamimigay yan? Kasi po may nagpapabenta ng bigas po na yan. Yung binibenta general merchandise. Ang motor, brake ng motor, side mirror, spark plug, bigas. Ang layo din. Ang layo naman nun. Sabi niya, nakakasagaba lang. Then we knew na kaya pala yung binigay yun ay hindi naman kasi inline sa binibenta niya. Dahil pinabibenta, sino nagbayad? Siya nagbayad. Ibinigay niya para sa church. Grabe yung generosity, no? Selfless serving. Sacrificial sharing.
para makatulong. Blessing po iyon, hindi po ba? Amen? Amen. Ang problema po doon, ito. Nung Miyerkules, sabi niya, Pastor, meron po kami isang bigas dito eh. Medyo sawa na po ako eh. Tatlong maliliit po ito na 10 kilos lang. Sabi ko, sana magaling magsawa. Kasi iba, sawa na sa mga gamit nila, ayaw pa rin pakawalan eh. Ito, sabi niya, medyo sawa na po kami sa bigas na to, medyo may konting amoy lang po. Inamoy ko eh. Konting amoy, ang bango ng bigas ha. Ito ba yung amoy? Sabi ko nga eh, wala na po ba kayo mga sirang bread dyan, sirang ano ba? Kasi puro bago binibigay. Nagdagdag pa po ng 3. Kaya po totoo, mamaya, mga senior citizens po natin, nag-repack po kami ng mga bigas para sa inyo. Kasi yun po ay para sa inyo. Doon po binigay. Nirepack po namin ng 5 or 6 kilos, whatever. Eh, gusto, 6, 7 yun na. Bakit hindi 5 kilo lang? Kasi po, hindi lang naman po kayo nagugutom. Baka kung may bang nagugutom pa, makakapamahagi pa tayo. Amen. Now, kung kaya nyo umubos ng 5 kilo sa isang araw, good luck sa sugar nyo. Diba? Next week, pwede pa tayo magbigay ulit. Di ba? Para dating, hindi tayo ubos-ubos biyaya. Bukas, nakatunganga. Amen. Sustainable yung blessing. Wait, there's more. Paano magbala si Lord? Kailangan pala magpasumba tayo dito. Ate, kailangan po tulong niyo dito. Paano pa si Lord? Press down, shake it together, and running over. Okay. Bakit? Sa Tuesday, meron po kami pupuntahan ni Ate Joyce. Alam niyo po kung ano? Meron po siya nilapitan na ito po ay nagtatrabaho sa isang soft drinks company. Okay? Sabi niya, mag-anniversary kami, baka naman pwede kayo mag-sponsor ng soft drinks. Dati binigay niya yung mga soft drinks na mga inka na maliliit. Nagbigay siya ng 200. Sabi namin, tumadami na yung members namin. Kasi 200 na yun, mga workers namin, sa 10 ang pinagkukuha. Hindi nga ako nakainom eh. Hinahanap ko yung root beer. Wala nang root beer. Wala na, pastor! Beer ata yung nainom nila. Di ba yun? Ay, ba't wala na inumin dito? Mga worker nag-enjoy, akala nila parang ano eh. Sama, kaya 1 linggo sila nagtatatakbo dahil sa taas ang sugar nila. Sabi niya, sige, sis, daanan mo dito sa gantong kondo namin, pag na. Ang bibigay po sa atin ay, hopefully, ang ibigay sa atin ay isang truck ng Shell. 350 sana, okay, na soft drinks para sa anniversary natin. Hindi ba? Ang buti ng Panginoon, bakit? Mayroong mga taong selfless serving at saka sacrificial ang sharing. Yung totoo, excited ako for them. You know why? Because they are applying the principle of the Lord, what I am expecting. Okay? Hindi naman sila nag-expect from the Lord, kaya na ginagawa ito. Pero ako na-excite doon sa gagawin blessing ng Panginoon sa kanila. Ang tanong, gusto ba natin sila lang ang pinagpapala? Amen? Ako po hindi eh. Gusto ko rin ako rin pinagpapala eh. Diba? Gusto ko ako din ang pinagpapala. Madali, masarap kung tumanggap ng pagpapala. Amen? Masarap tumanggap nun. Pero ang mas masarap, yung pinagpapala ka na rin. Diba? Sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Mas pinagpapala yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kasi wala kang maibibigay kung wala kang pwedeng ibigay. Tama ba? Selfless serving. At ito yung pinakamaganda sa generosity. Sa dalawa, maganda lang po ito. Isa sa pinakamagandang panghuli, maintindihan ang characteristic on how the Lord will bless us is for us to have a soul-winning spirit. Bakit po? Acts chapter 2 verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. The church generosity leads to evangelism. Hindi po ba? Kaya po meron po tayo mga ibabalik na ministry. Eventually may ibabalik natin yan. Kape, tinapay at magandang balita. Generosity in giving food to the people and in sharing the gospel of Jesus Christ. Because their love made the gospel visible. Yung pag-ibig ng mga taga-Book of Acts na church, naging visible yung pag-ibig at yung good news ng Panginoon. Madali pong sabihin, mahal ka ng Panginoon.
Mali sabihin, iligtas ng Panginoon. Mali sabihin na inuunawa ka ng Panginoon. Pero paano niya makikita yan kung ikaw na mananampalataya, hindi mo pinapakita sa Kanya yan? Kung mahal mo siya, ipanalangin mo siya. Kung talagang mahal mo siya at kaya mong tumulong, tulungan mo siya. Kung pwede mo siyang gabayan mo siya. Soul-winning spirit. Our compassion must extend beyond the four corners of His church. Hindi po dapat yung pag-ibig nasa loob lang ng 4 na corner ng church na ito. This should go far beyond the walls of this church. When the church show Christ's heart, people are drawn to Him. Kapag ka po nakita ng mga tao ang pag-ibig ng Panginoon at ang puso ng Panginoon, yung mga tao na mamagnet dito. Kaya po hindi ba kayo nagtataka, may mga church na hindi naman nag-i-invite, pero pumapasok ang mga tao. Gusto ko sa church na yan, yung mga tao dyan mapagmahal, yung mga tao dyan mapangunawa, yung mga tao dyan hindi mapanuri, hindi mapangutya, mapagmahal yung mga tao dyan. Bakit? Nararamdaman kasi yung puso ni Kristo. Nararamdaman yung character of Christ sa mga tao na naroon. Kaya namamagnet sila, gusto ko maging kabahagi niyan. Gusto ko maging part niyan. Ano bang meron dyan? Bakit ang sasaya nila? Bakit sila nagkakantahan? Bakit sila nagpapalakpakan? Amen. When the church show Christ's heart, people are drawn to Him. Instrumento po tayo ng Panginoon para malapit ang mga tao sa Panginoon. Para makakilala ang mga tao sa Panginoon, kailangan makita po sa atin iyon. Kaya po mahalaga yung testimony ng mga mananampalataya. Sabi po, the famous quote of John Maxwell, sabi niya, people don't care how much you know until they know how much you care. Ulitin ko po sabi ni John Maxwell, people don't care how much you know until they know how much you care. Walang kwenta yung kilala mo. Walang kwenta yung alam mo. Walang kwenta yung pagkakakilala niyo sa isa't isa. Mas ang may impact, yung nararamdaman yung care mo sa Kanya. Pwede ko sabihin, kilala ko si Yorme. Pero ano kung kilala ko si Yorme? Pero kung talagang magkakilala kami, yung pupunta sila, lalapitan niya ako dito, magkakakwentuhan kami, magkakatulungan kami, mararamdaman may care, hindi po ba? Kaya nga nanalo yung mayor po na yun dito eh. Bakit? Ramdam ng mga taga-Manila yung kanyang care sa lugar na ito. Tama po ba? Sa amin sa Pasig, kaya po nanalo yung Biko sa amin. I'm not going to be political. Pero gusto ko lang sabihin po ito. Kaya nanalo kasi naramdaman ng mga tao yung compassion ng puso na ito. Hindi siya naging politiko lang. Di ba? Siya ay naging mapagmahal sa mga tao. Ganon din po sa church. People don't care how much you know until you know how much you care. Pag naramdaman nila kung paano ka nag-care. Mga pastors, mga kabaro kong pastor at workers sa church na ito, madali po tayo magsabi, mahal natin ang miyembro natin. Okay? Pero totoo, kaya mong pikein, pero hindi mo kayang pikein at yung nararamdaman nila kung tunay na mahal ka nila. Members, sana po parang nararamdaman nyo na mahal kayo ng mga pastor nyo. Members, sana nararamdaman din natin na mahal kayo ng mga kapwa nyo mananampalataya. Yun po yung magandang church yung may soul-winning spirit. Na every effort na ginagawa natin yun kasi mahal tayo ng Panginoon at minahal tayo ng Panginoon. And let me end with this and let me conclude this message by this quote. True compassion is love in action. When Christ's heart moves our hands to give, our feet to go, and our lives to serve. Ito po ito. Ang ganda po ito, no? The true compassion is love in action. When Christ's heart moves our hands to give, our feet to go and reach out, and our lives to serve. Just like the early church in the book of Acts, they were compelled by Christ's compassion. They were motivated. They were moved by Christ's compassion. It is not about comfort nor convenience. Alam mo nangyari dito? Their generosity. Yung sa sobrang pagiging mapagbigay nila. Their acts of service and witness flowed from deep love for Jesus and others. Ano nangyari dito? We are called to do the same.
we are called to do the same. Let us be the blessed church. Let us be the blessed church that reflects the heart of Jesus. Again, let us be the blessed church that reflects the heart of Jesus. Ano po yun? Sacrificial, selfless, and soul-winning. This is the example of Jesus Christ when He came to earth. When He offered Himself to the cross of Calvary, He sacrificially surrendered Himself so He could save us from our sins and our iniquities. Kasi sobrang pagmamahal niya, ayaw niya punta sa impyerno. Sa sobrang pagmamahal ng Panginoon, He was so selfless. Hindi niya inalintana, nakakalipustahin siya, nasasaktan siya, kasabihan siya ng mga bagay na masasakit na hindi niya deserve. At ang pinakamaganda, the purpose pinakita ng Panginoon is for Him to win souls. Kasi ayaw niya tayo mapahama. Jesus Christ is no longer here physically, but His Holy Spirit is here. At ang blessing po doon, we are here. We are children of God. Isa po sa testimony na nag-resonate sa akin, yung isang testimony na nagpapaptize kanina, sabi niya, I am a child of God. Sarap no, no? Na we recognize our identity in Christ. I am a child of God. And if you are a child of God, we are called to give and to share sacrificially, to serve selflessly, and to have a soul-winning spirit. Bakit? Kasi kapag ito, pre-practice natin itong karakteristik ito, ay BC Manila, hindi lang tayo aabot ng 18 years. We will reach souls for more and more years to come. Bakit? Because the true compassion is love in action. Hindi ka pwede magmahal nang hindi nakikita at hindi ka gumagawa. Ang tunay na nagmamahal, naglilingkod. Because when Christ's heart moves our hands to reach others to give, and our feet to go, and our lives to serve, antayin na natin. Hindi mo na kailangan expected by yung blessing ng Panginoon. It will naturally come to this church. Amen? Amen. Are you blessed? Are you challenged? Sana hindi lang yung sayo yung naalala nyo, no? Naalala natin na itong prinsipyo na ito ay susi para pagpalain patuloy at para mag-umapaw ang pagpapala ni Lord sa church na ito. Amen? Tuloy mo rin lahat. Let's worship the Lord. Let's make this prayer a prayer of thanksgiving. So we do that. Ngayong umaga ito. Let's pour our hearts to the Lord this morning. Let's lift up our hearts and our hands and our minds to the Lord and give glory to His name. Lord God, thank you po, Panginoon, for blessing us with your presence. For gracing us, Panginoon, with your loving kindness na bilang Ama. At Panginoon, ang ganda, Panginoon, nung moving ng Holy Spirit. But we pray, Lord God, that we would be motivated, Panginoon. Just like the book of Acts. Maging sacrificial yung sharing namin. Hindi ka bibigay ng walang value sa amin. Hindi lang po, Panginoon, kami makitaan, Panginoon, umiibig. Na kami ay umiibig, Panginoon, na nagsiserve, Panginoon, selflessly. And may the church, Panginoon, be a continuous light in this place. Na patuloy na mag-alab sa puso po namin yung soul-winning spirit sa buhay po namin na bilang Diyos. And again, to all the blessings that we receive, we give it back to you and we give you praise. Lord, katulad yung binigay, Panginoon, na example ng Book of Acts, mahirap po, Panginoon, mag-sell ng property. Mahirap tumulong sa iba because of the promotion of this world na unahin namin ang aming mga sarili to become self-centered. But Lord, patuloy mo kaming hamunin. Patuloy mo kaming samahan in this journey. Hindi madali, Panginoon. Pero kapag kakasama ka namin, gumagaan dakilang Diyos. Kaya po patuloy namin i-request at i-desire
ang pagkilos ng iyong Banal Espiritu sa buhay po namin. And Lord, we thank you for the harvest. We thank you for the souls, Panginoon, na nakakilala sa iyo. We thank you, Panginoon, doon sa mga sumusunod sa tubig ng bautismo. And again, Lord God, continue to challenge this church to follow your principles, Panginoon. Not specific principles alone, but all the principles you have given us, Panginoon. And may we experience the overflowing, the overwhelming abundance of your blessing. And Lord, we give you praise. We give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Sa lahat mo ng anak ng Diyos, magsabi na, Amen. Amen. Amen.